Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell. Simulan na natin. February 9, 2016 to nangyari at exactly 6 p.m. First year college pa ako at bilang isang HRM student, kailangan talaga naming tumulong sa mga gawain sa school. Lalo na pag may mga bisita kami na sa school namin magsiseminar. Okay, dumiretso na tayo. Nung day na yon, tinawagan ako ng teacher namin na she need assistance daw sa pag-serve, paglilinis ng rooms at iba pa. Since wala naman akong ginagawa sa bahay, nagpunta na lang ako doon para naman dagdag grades yun. Dumating ako mga 12 p.m, ayon linis dito, linis doon. Nakakapagod na pero kailangan ko to para sa future, diba? Pagkalipas ng 5 oras, pinagpahinga na muna kami ng teacher namin. Total konti na lang naman na daw yung mga kailangan pang gawin. Kasi aalis na rin naman yung mga bisita. Last day na sa seminar to kung kaya't napaupo na lang ako doon sa may hagdanan, doon sa pinaka-last na. Medyo madilim doon sa katahimik kaya doon ako pumwesto. Chinik ko ang time mga 5:10 na noon at narinig ko yung speaker na nagsalita ng, "Thank you for visiting our school. Hope you enjoyed your 3-day stay here. Keep safe and sana dito ulit kayo magstay next time. Goodbye." And then ilang saglit, nagsilabasan na sila at nagsisakayan sa mga service vehicles nila. Nakita ko teacher ko papalapit sa akin, sabi niya, "Pakihawak na muna nitong susi ng hotel, iha. Pupunta na muna ako sa HRM hostel." Tinanggap ko naman since di pa ako uwi. Ilang saglit lumapit na din sa akin yung mga classmates ko. Nagpaalam na kasi mauna na daw silang umuwi kaya. Ayon na iwan ako mag-isa. Dun pa rin sa pwesto ko sa may hagdan. Pagtingin ko sa oras ay 5:32 na, sakto namang napatawag BF ko kaya ayun. Usap-usap muna habang hinihintay ko pa teacher ko. Habang nakikipag-usap pa ako sa BF ko, chinik ko na naman yung time mga 5:45 p.m. na wala pa din teacher ko, padilim na kaya. Di naman sa matatakutin ako about ghosts or what, pero natatakot lang talaga ako umuwi ng gabi. Mapapagalitan ako ng papa kong strikto. So ayon hinintay ko pa din teacher ko. Ilang minuto nakalipas nakarinig ako ng kalabog sa may second floor. Di ko na lang pinansin, baka kasi andun yung anak ng teacher namin. Dun kasi mahilig magtambay yun. Kaya tuloy pa din ako sa pakikipagkwentuhan sa BF ko. 5:45 p.m, nakarinig ako ng mga yapak sa hagdan pababa sa kinaroroonan ko, pero di ko pa din pinansin kasi nga kausap ko BF ko eh. And then guess what? Sa bawat yapak niya papalapit sa akin, para bang bumibigat pakiramdam ko na parang iba yung dating nung aura niya. Pero di ko pa din siya nilingon, parang binaliwala ko lang talaga siya. Pero alam niyo nangyari. Alam niyo yung pakiramdam na pag nakaupo ka sa may hagdan. Na parang may tumabi sa'yo. Ganun yung naramdaman ko. So di na talaga ako mapakali sa mga oras na to. Kaya napag-isipan kong lumingon na lang sa kinaroroonan niya. Paglingon ko, napakalapit ng mukha niya sa akin. Puro puti ang kanyang buong mga mata, puro sugat ang makikita mo sa pisngi niya na may dugo pa. At alam niyo yung mas nakakatakot sa mukha niya? Nakanganga siya, alam niyo yung boses na parang pag naglaro ka ng scary maze game. Pag natapos mo yung lalabas sa huli na peak na sumisigaw. Ganun ang narinig ko sa kanya. Ang sakit sa tenga. At walang ano-ano pa man, tumakbo na ko papuntang guardhouse nun. Nang di na lumilingon pa dun sa pinagpwestuhan ko. Di man lang ako napagod sa layo ng tinakbo ko. Dahil sa kaba na nararamdaman ko. Nung chinik ko yung oras, 6:30 na, so saktong 6 p.m. nagpakita yung babaeng yun sa akin. Kung gusto nyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitistarvlogshorrorstories@gmail.com.